What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay quick review natin itong Yamaha Sniper 155R 2023 year model. Pero bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga sa bagong Sniper 155R mga sir, pag-uusapan natin yung 8 image na binago dito sa exterior changes niya. Una na nga dyan yung slant rear view image. So kapag titignan natin siya sa likod mga sir, napakaganda na po ng tayo ng bagong Sniper 155R. At yung pangalawa nga po rito mga sir, yung rider seat view. So kapag umupo po kayo rito at kapag nagmamaneho tayo mga sir, talagang komportable tayo at talagang makikita natin yung mga iba pang blind spot dito at napakalambot na rin ng upuan. Tapos yung pangatlo nga dito mga sir, yung taillight view. Napakaganda na rin ng taillight nito, talagang binago nila yung disenyo. Compare natin dun sa mga lumang modelo, talagang napakaganda na ngayon. At yung pang-apat nga mga sir, yung sa silencer. So yung sa pipe nito talagang tahimik, pati yung sa makina nito. At talagang pagka pinu-start button mo siya, wala kang marinig. So talagang napakatahimik ng motor na to. At yung panglima nga dito mga sir, yung sa front brake niya rito, talagang pinalaki nila yung disc, so binagay talaga nila. At yung sukat naman ng rear tire nito mga sir ay nasa 120 by 70 by R17. Talagang pinalapad at pinalaki po nila yung sukat ng gulong dito. At yung pangwalo nga dito mga sir ay yung speedometer nito. So napakaganda na po ng bagong speedometer nito. At yung mga safety features nga po nito, wala pa siyang ABS, tapos meron po siyang fast switch, and then meron din po siyang engine check warning, at saka meron na rin po siyang riding modes. So street modes lang po yung pwede ninyong i-apply dito. And then meron na rin po siyang advanced safety features dito mga sir, yung smart key system, and then yung odometer niya ay digital na rin, tapos yung fuel gauge niya digital na rin, at yung trip meter, speedometer, tachometer mga sir, so nandyan na po lahat. So wala lang po siya ditong side stand kill switch, at wala rin po siyang cruise control. Yan lang po yung mga wala sa kanya dito mga sir. At yung susunod nga na binago nila dito mga sir, yung rear and front tire nito. Yung sukat nga ng front tire nito ay nasa 90 by 80 by R17. At dito nga sa electrical niya mga sir, yung tail lamp niya nga po ay naka LED na rin. Tapos meron na rin po siyang accessory outlet. And then LED na rin po yung headlamp niya, at saka na-adjust na rin po itong headlights niya. At makikita na rin natin dito yung indicator light niya. At saka dito po sa ignition niya ay naka-ignition system siya na TCI. And then yung fuel tank capacity nga po nito mga sir ay 5.4 liters. At yung fuel consumption naman po nito ay nasa 46 km to 50 km per liter. At ang kagandahan nga po dito sa bagong Sniper ay 6-speed manual transmission na rin po siya. At ang susunod nga po na pag-uusapan natin dito ay dito naman po sa performance ng Sniper. So dito nga po meron po siyang 155cc engine displacement. At ang max power nga po nito mga sir, kaya niya nga po magbigay ng 17.8 horsepower at 9,500 RPM. Tapos yung max torque niya naman po ay nasa 14.4 Nm at 8,000 RPM. Tapos dito naman po sa engine type niya ay naka single overhead cam, at saka liquid cooled, 4-stroke and 4-valve. And then dito naman po sa clutch type niya, meron po siyang wet, multi-plate, assist and slipper. At saka naka fuel injected na rin po ito. Yung sukat naman po ng bore and stroke niya ay nasa 58mm by 58.7mm. And then yung compression ratio po nito ay 10.5:1. At saka yung dimension naman po nito, yung width times length times height niya ay ang sukat ay 665mm by 1975mm by 1085mm. And then dito naman po sa oil tank capacity niya ay meron po siyang 1.10 liters. And then yung wheelbase niya naman po ay nasa
1,290mm. Yung curve weight naman po nito ay may timbang na 121 kilograms. Tapos yung ground clearance naman po nito ay may sukat na 150mm. And then dito naman po tayo sa chassis and suspension. Yung rear suspension niya nga po ay naka-swing arm na at yung front suspension ay naka-telescopic fork na rin. At yung disenyo nga ng body frame type niya ay backbone. At meron po kayong apat na pagpipilian na kulay dito mga sir. So itong nasa screen natin, yung actual video natin ay ang kulay niya ay race blue. And then yung mga ibang colors naman, meron tayong yellow hornet, matte green, and black raven. At dito nga mga sir, yung cash price nga nitong Sniper 155R ay nasa 125,600 pesos. At pagka kukunin naman po natin siya ng installment, magda-down lang po tayo ng 20,300 pesos. At kapag 1 year naman po natin siyang kukunin, ang monthly nga po nito ay 11,345 pesos. Kapag 2 years naman po ay nasa 6,960 pesos. At kapag 3 years naman po mga sir ay nasa 5,495 pesos. At may rebate po yan na 200 pesos kapag lagi po tayong advance na magbayad mga sir. So nandito po tayo ngayon sa mismong Yamaha at sa Bolt Harold Marketing Corporation nga po ito mga sir. At located nga po pala ito sa Barangay Estacion, Paniqui, Tarlac. Along the highway lang po ito, tapat lang po ito ng 7-Eleven. So kapag gusto po ninyo maglabas ng mga motor dito mga sir, mga repo, mga brand new, pwede po kayong mag-direct message sa akin sa Facebook fan page or kaya kay Sir Alden Yamar. So maglalagay po ako dyan ng contact number niya at pwede nyo po siyang i-recta mensahe dyan. So yung requirements nga po dito mga sir ay 1 valid ID at isang co-maker. At dito na nga po magtatapos yung video vlog review natin sa Yamaha Sniper 155R 2023 model. At wag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. Tanginan niyo po.